Makikiraan po. At ang mga tao dito, mga kamoto, ay sanay na rin silang mabuhay sa karamihan ng mga patay. Sanay na sila dito, mga kamoto. Hindi na sila natatakot. Ano bang nakakatakot nga naman doon sa mga patay? Matakot ka sa buhay. What is this, mga kamoto? Aba, malupit. Ayan ang sinasabi ko. Ganyan, malupit tong bike carrier nya. Dapat pala ganito yung gamit ko, mga kamoto. Malupit to. Malupit yung bike carrier ni Kuya, oh. At ayun, mga kamoto, biyahe tayo. At simula nga dito sa Wash and Go Binangonan ay diretso tayo ng Batangas. Ayun, tara, larga tayo, mga kamoto. At ito yung kalaban naming karawas dito, so walang laman. At ayun, first time ko gagawin to. Simula dito sa Binangonan ay bebiyahe tayo ng Batangas. At ang iniisip ko kasi ay baka merong daan dito sa Binangonan, yung diretso ng Rizal, labas ng Laguna, parang ganon. Pero dito tayo pinadaan ng Waze, ng Google Map sa BGC, dito sa may Taguig, Bikutan. Ayan. So balik ulit tayo. At nakita ko yung oras, parang 1 oras at saka 15 minutes, 57 minutes. Mahaba-haba. Siguro nga dahil galing nga tayo ng Binangonan ay medyo malayo din to bago dumating doon sa floodway, doon sa papuntang C6. Ayan. At ayun, direk ang araw, larga tayo. So tingnan natin kung ganun nga ang mangyayari. 2 oras talaga. So triple 2 ang oras natin. Ano yung triple 2? Alas 2:22. Galing naman. Ang ganda naman ng oras natin. So 2:22 ng hapon, mga kamoto. So kainitan tayo. So ang tansya nating makarating doon kung 2 oras tayo ay di 4:22 ng hapon. Tingnan natin kung malalaro natin sa daan. Kasi ano to, teka, kotse kasi yung baka mas mapaga pa tayo, mga kamoto, dahil
na yung Google Map ko ay nakaset up sa kotse. So baka pwede pang magbago to. Nakamotor tayo, so baka mapabilis pa. Alam nyo tong Boardman, ang ganda sana eh. Kaso kung bakit ba sobrang liit nung gulong sa likod. Ang tingin ko tuloy parang bitin siya. Punggok. Ayan o, punggok. Lalo pag ganyang malaki ang sakay. Dapat pinagparehas na lang nila yung gulong sa harap o sa likod. Pero hindi natin alam, pinag-aralan ng engineer yan at may purpose yan kung bakit ganon. Pasok tayo doon. Wow. Ginagawa pala to. Okay. So ito yung daan na sa loob ng sementeryo. Papasok tayo sa loob ng sementeryo, mga kamoto. Iyara. Makikiraan po. At ang mga tao dito, mga kamoto, ay sanay na rin silang mabuhay sa karamihan ng mga patay. Sanay na sila dito, mga kamoto. Hindi na sila natatakot. Ano bang nakakatakot nga naman doon sa mga patay? Matakot ka sa buhay. Kasi yung mga patay hindi na magmamao yan. Yung mga buhay magmamao yan. Okay. Dito yon, labas nun kung matapos. At ayun, mga kamoto. At yun na nga, mamimiesta tayo sa Batangas. So taon-taon ko naman ginagawa din yan, mga kamoto. At sakto nga lang ngayon na nag-area tayo dito ng Binangonan. Kaya dito na tayo magmumula papuntang Batangas. At ang isang problema natin na kinakaharap ngayon ay manipis na yung gulong ko. Napakamahal ng gulong, mga kamoto. Siguro ay may nadaanan ako doong surplusan na gulong, magaganda pa naman. Baka isang araw balikan natin, bili tayo, pili tayo ng maganda-ganda pa. At siguro naman tatagal pa yung mga yon. Depende naman sa date of manufacture dyan. Kung expired na, huwag na natin bilhin. Pero kung hindi pa naman siya expired, sige, laban tayo. Kaysa bibili tayo ng bago, napakamahal. Hindi naman tayo nangangarera. Basta same brand lang ang kailangan mahanap natin.
Pero, uy, Casimiro Henares Boulevard. Ayan. Ito yung C6, tama ba? At dito yung Kangkungan. Ayan. At dito yung napakaraming tindahan ng mga motorcycle parts. Ayan, start dyan mga motorcycle parts. Sa Flying V mga kamoto, hindi ko alam bakit mura lang ang gasolina. Bakit ang laki ng diferensya nila sa mga Shell or Petron? Ayan, yan ang mga kamoto. Andiyan na yung SM. Oh, dito na pala tayo. SM Bikutan to mga kamoto. So papasok na tayo ng express. At siguro para walang init ay dito na tayo sa ilalim ng Skyway dumaan. At dahil wala din namang Skyway entry dito sa Bikutan na to, ay wala tayong ibang option kundi dito dumaan sa sa expressway, sa ilalim ng Skyway. Yan na! Woo! At dahil yung isang helmet natin na Evo ay natanggal yung kabitan ng GoPro, natanggal yung kabitan ng camera natin, wala tayong ibang naging choice kundi gamitin tong Nolan. Ang issue ko dito sa Nolan, pagdating dito sa expressway, ay rinig na rin ko yung hangin sa loob, yung tunog ng tambutso. Siguro maluwag na sa atin dahil medyo matagal-tagal na ito mga kamoto. Siguro mga 3 or 4 na taon na ata ito sa akin. At hindi ko alam kung lumuwag na yung mga foam or namayat na yung ulo ko. Pwede ba yun mga kamoto? Possible yan, lumuwag na yung mga foam yan. What is this mga kamoto? Aba, malupit. Ayan ang sinasabi ko. Ganyan, malupit tong bike carrier nya. Dapat pala ganito yung gamit ko mga kamoto. Malupit to. Malupit yung bike carrier ni Kuya. Actually pang yan pang big bike. Big bike carrier siya. Ano ba to? Big bike trailer. Carrier tayo ng carrier. Big bike trailer yan. Nakangala yung kanang kamay ko mga kamoto.
Ho 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 ho. Yun yung mga ganong ano, bukol-bukol sa kalsada, sobrang napakahirap na sa ating mga nagmumotor. At alam nyo ba mga kamoto na na-experience nating mabangga sa lugar na to? Dito yon mga kamoto. Nagkataon kasi na sa kabilang area ay may nagbanggaan. At yung nasa harapan ko, medyo malayo naman yung agwat ko, ay nanonood ata doon sa nagkakarambola doon sa kabila, doon sa kabilang area. At ang nangyari, siguro baka may muntik din siyang mabangga sa harap niya. Nagpreno siya, full stop. Ay syempre, parating ako, napreno rin ako. So sa kabutihang palad ay hindi ko siya inabot. Hindi ko siya nabangga kasi nakalalay ako ng preno. At kung may kabutihang palad ay may kasamaang palad din mga kamoto. At hindi niya napansin na nakahinto na pala ako. At ayun, bumangga. Yun yung kasamaang palad. Bumangga siya sa likod ko. Bumangga siya sa likod nung dala naming sasakyan. Ayun. Ang nangyari, total wreck siya. Tapos yung Pajero namin ay sa kabutihang palad ulit ay halos konti lang ang naging damage. At nagamit pa namin, ay takbo pa namin. At parang yung hagdan lang sa likod at saka yung spare tire lang yung medyo nag-crack. Pero yung bumangga sa amin na Ertiga na hybrid ay total wreck. Pumutok yung airbag niya. Siguro hindi siya nakapamreno at hindi rin siya nakahanda o baka hindi siya nakatingin nasa harapan niya. Kaya sapol na sapol, kumbaga yari. At yun nga, kahapon nga ay natapos ng gawin yung naging damage doon sa kotse namin. At hindi na namin chinards doon sa bumangga dahil nakakawawa din naman, naawa din kami dahil yung damage ng kotse niya talagang total wreck. Kami naman, umiwas lang din naman kami doon sa mababangga, kaya nagpreno din kami. So hindi namin ginusto magpreno kasi kung hindi kami magpapreno, mababangga ko yung nasa harapan ko. So sorry. Ayun yung tinatawag na charge to experience. Yan. Kaya lagi po tayong mag-iingat, laging nakatutok yung mata natin sa harapan kung tayo ay nagmamaneho ng mabilis para iwas disgrasya tayo. Iwasan na mag-cellphone. Yan.
Iwasan yung pagmamarites. Yan. At ayun, 3:26, alas 3:26 ng hapon. At nandito na tayo sa Star Tollway. So umalis tayo doon sa Binangonan ng alas 2:22. So isang oras na tayong tumatakbo. At andito na tayo sa kapapasok lang natin sa Star Toll. So medyo mabilis-bilis siguro. At ang base nga doon sa Google Map ay meron tayong 1 oras at 57 minutes para marating yung Lipa City. So medyo mapapaga ata tayo. At mas maganda yon dahil madilim ang kalangitan at ayaw nating mabasa ulit. Yung nakaraan kasi nabasa tayo, napasabak tayo sa ulanan. At wala tayong nahintuan doon kundi yung tulay. At wala na tayong magagawa, basa na bago pa tayo nakahinto. Ayun, Balete, Lipa City. Okay, keep right. All right. Wala, ayaw. Ay. At ayun mga kamoto, andito na tayo sa Lipa. Wait. At papasok pa tayo ng San Isidro, Lipa City. Siguro mga 20 minutes, alas 4 sigurado, sakto, andun tayo. At ang pinupuntahan natin dito ay kapatid ko, dalawa, tiyuhin, mga pisang ko nandito. Kaya piyesta. Kumbaga at every piyesta ay nandito tayo sa Lipa City, sa Batangas. At dumadayo tayo ng Barikan. Hindi. Eh, syempre, pag mga piyesta, andyan yung mga mag-anak mo, nandyan din. Syempre, nakikita mo sila. Maganda rin naman yung mga kapatid ka mag-anak ay nakikita natin. Na every year man lang ay nakikita natin. At madami rin akong kilala dito dahil nga dito ako graduate ng high school. Kaya madami akong classmate dito. Dito daw. At ayun, malapit na tayo mga kamoto. At maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay sa akin. Kung napanood nyo to, ay huwag nyo kalimutang i-like, share, and subscribe.
Andito na tayo mga kamoto.